Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Magpapatuloy pa rin po tayo sa pagbubulay-bulay natin dito sa aklat ng Isaiah sa bahagi ng Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. At ito na yung huling bahagi ng ating serye na pinamagatan nating Open My Eyes, Lord, dito sa Isaiah Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Samahan niyo po akong basahin mga salita ng Panginoon. Noong taong mamatay si Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin, bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Nabanggit natin na napakahalagang magkaroon tayo ng vision of God sa ating mga buhay, sa pamilya,
sa ministeryo, sa trabaho, sa kumpanya, sa eskwelahan o kung saan man tayo naroon. At ang aking pananaw nga, bago natin talagang makuha o bago natin dapat hangarin na makita o magkaroon ng pangitain sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating ministeryo, bago pa yung sinasabi nating vision ko, vision sa ministry, vision ng company, vision ng eskwelahan, vision ng gobyerno, dapat malinaw muna sa atin yung vision of God. Makita muna natin ang Diyos dahil dito nang gagaling ang lahat. Kasi kung walang vision of God, ambition lang yan. So, ito yung pinapakita sa atin ni Isaiah. Merong 10 katotohanan na nais ng Diyos, hindi lamang si Isaiah ang makakita at makarinig, kundi tayo rin. Itong 10 katotohanan na napaka-importante na nagsasabi kung sino nga ba ang Diyos at ano yung nais niya sa ating mga buhay. Number 1, God is the sovereign one. Diyos na may kontrol sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Sabi sa verse 1, nakita ko ang Panginoon. Yung sinasabing Panginoon, Adonai, iyan ang Diyos na gumagalaw, gumagawa, kumikilos sa araw-araw ng iyong buhay. Di mo man siya siguro palaging nakikita o nararamdaman, pero nariyan ang Diyos, nangungusap sa iyong puso. No? Pangalawa, nakita ni Isaiah na God is the reigning king. Nakita ko ang Panginoon Adonai na nakaupo sa isang trono. Hari siya ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kahit sino pa yung makapangyarihang tao na nakikita natin sa panahong ito, hindi siya kailanman makakapantay sa Diyos na hari ng mga hari. Pangatlo, God is all-powerful o omnipotent. Ang ibig sabihin, magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin at walang makakapigil sa balak at plano niya na mangyari. Hindi lamang siya talagang nakaupo lang sa trono. No? Siya'y may kontrol sa lahat ng bagay at makapangyarihan siya sa lahat. Walang sino man ang pwedeng bumali ng kung ano ang kanyang sinasabi at anong kanyang iniuutos, talaga namang hindi pwedeng pigilan ng kahit na sino. At yung ginagawa niya at gusto niyang gawin, lalo na sa panahon natin ngayon. God is, number 4, immensely majestic. Na pagka humaharap ka sa Kanya, napakadakila ng kagandahan o karangyaan ng Diyos. Alam niyo kung minsan kasi nagiging ordinaryo na lamang yung ating pagsamba, pagsimba, pagpunta ng church. Napakaliit ng tingin natin sa Diyos. Lalo na kung may malaki kang problema, naku, lalong lumiliit ang Diyos kasi hindi mo na siya makita. Ang nakikita mo yung problemang hinaharap mo. Ang sinasabi sa atin na Isaiah, we have to see Him as immensely majestic. Kung makikita natin ang Diyos, oh, what a sight to behold, na talagang meron kang pakiramdam at masasabi mo, wow, di ba? Ganun yung ating engkwentro sa Diyos lagi. At talagang humahanga ka paulit-ulit sa tuwing ikaw ay haharap sa Diyos. Number 5, God is also reverential, sabi ni Isaiah. Meron siyang katangian na talagang nakamamangha, nakagigitla. And He invites reverence, awe, and respect. Alam nyo, sasabihin ko na nga, no? Kapag ang iyong enkwentro sa Diyos ay para ka lang umattend ng birthday party o anumang event sa buhay, parang hindi naging meaningful, no, yung ating paglapit sa Diyos. Kasi talagang hindi po pwedeng maging ordinaryo lang no? Nakaharap ka sa Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. At nararapat lang na sa tuwing ikaw ay nasa kanyang harapan sa loob man ng church o saan man kayong lugar nagtitipon sa ngalan ng Panginoon, naroon dapat yun, yung reverence, no? Yung ating pagrespeto, paghanga sa presensya ng Diyos. Ika-6 po, sinasabi din dito that God is commander. Salita at utos niya ang dapat sundin, hindi ang sino man. Kaya nga itong mga seraphim, papansin nyo, meron silang 2 pakpak na gamit sa paglipad. Yung 2 pantakip sa kanilang mata at paa, no? Kasi nga hindi sila talagang makaharap sa Diyos ng diretsuhan. At yung 2 pakpak nila ay handa sa paglipad to do God's bidding, no? Kapag may sinabi ang Diyos nila, agad-agad yan kumikilos.
Talagang sana gano'n din tayo. Sabi nga ng iba, sana all. Pag narinig mo sana salita ng Diyos, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa at nangangatwiran ka pa. Yes, Lord, na kaagad. No? Gawin mo na. Number 7, nakita rin ni Isaiah that God is holy. Now, ano yung kanyang kabanalan? Ito yung kanyang walang katumbas na halaga pag sinabi mong banal ang Diyos. Ang kanyang kabanalan yung kanyang natatanging banal na kahalagahan. Walang kapantay. Na dahil wala siyang katulad, wala rin hanggan ang halaga ng Diyos na banal. Ito yung nagsasabi kung sino siya at anong ginagawa niya at wala ng iba. At yung kanyang kabanalan ang tumutukoy kung sino siya bilang Diyos. Wala ng iba ngayon at sa darating pang panahon. At yung ikawalo ay nakita natin, well, take note na, sinabi dito ng mga seraphim na holy is the Lord. Holy, holy, holy. Diba? Hindi lang sinabing holy is the Lord. 3 beses binigyan ng emphasis, no? Yung itong attribute na to ng Panginoon. Diyan lang nyo makikita yan, no? Sa kanyang mga attributes. Wala kayong makikita na sinabing God is love, 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 o justice, 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 o just, no? Mercy, mercy, mercy. Hindi, holy, holy, holy. Talagang yan ang nakikita sa Diyos, nangingibabaw, no? And pag nakikita ang kabanalan ng Diyos, ito yung ikawalo, God is glorious. The whole earth is full of His glory. Ibig sabihin lang nito, yung kabanalan ng Diyos ay nahahayag ng kanyang, yung kaluwalhatian ng Diyos ay kapahayagan ng kanyang kabanalan. Yun. So, para makita mo ang kabanalan ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, sabi po, the whole earth is full of His glory, sabi ng verse 3. So nakikita sa buong nilikha ng Diyos. At sana kung ikaw ay makakapunta ulit sa mga lugar na talaga namang bihirang-bihirang puntahan like yung Baguio City, Tagaytay, Boracay, at iba pang mga magagandang lugar. Huwag ka lang humanga doon sa lugar. Sana sa bawat lugar na makita mo, higit sa lahat, purihin mo ang Diyos, sambahin mo ang Panginoon, at magpaulit-ulit ka mang bumalik doon, Diyos palagi ang iyong nakikita. At sa ganyang paraan, nakikilala mo siya, lalo mo siyang mamahalin. Di po ba? At ang ikasyam nga sinasabi na ang God natin is for His covenant people. Kasali po tayo doon. For God is for His covenant people. Yung essence ng pangalan niya dito sa MBB ay mapapansin niyo yung ginamit na Yahweh. No? Ang ibig sabihin ng Yahweh, siya ang Diyos na pumili sa kanila para magkaroon ng espesyal na relasyon sa Kanya. Kaya sa tuwing makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kanyang mga nilikha, saan ka mang lugar pumunta. Kung minsan kasi sa mga travel goals natin, no, mga gustong puntahang lugar, kung ano-anong lugar yung sinasabi natin, at pag nandun na tayo, nandun tayo, na-amaze lang tayo sa lugar. Pero hindi, yung kaluwalhatian ng Diyos ang makikita mo roon. At pag nakita mo ang Diyos sa lugar na yan, maaalala mo may Diyos na pumili sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Na ibalik tayo sa Panginoon dahil sa katuparan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo para sa atin. Ibig sabihin, kung ikaw ay mamamasyal rin lang, dapat yung resulta niyan, lalo kang magiging malalim sa pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Mauunawaan mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo. Hindi lang yung lugar na yan, kundi yung krus na ginawa ng Panginoon doon sa atin sa pamamagitan ni Kristo. At yung ikasampu, bandang huli, sinasabi ni Isaiah that God's voice is powerful. Nakita ni Isaiah hindi lang ang boses ng mga seraphim, narinig niya ang boses ng Diyos. Hindi lang yung boses ng seraphim ang narinig niya. Nakita niya, narinig niya. Well, ano nangyari? Sabi ng verse 4, at ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Alam nyo, hindi boring kapag narinig mong nagsasalita ang Diyos. Yung iba inaantok pa no? Nakakatulog sa loob ng church. Hindi nila naintindihan. Ang Diyos pag nagsasalita, hindi yan boring. Nayayanig ang lupa, sabi rito, sa Exodus 19:18 at sa Acts 4:31. At nagpapakita ang Diyos in a cloud of smoke sa Isaiah chapter 4 verse 5, Exodus 33 verse 9. Siguro sasabihin ng iba, Pastor Emma, hindi naman ganyan yung experience natin ngayon. Yes, hindi nga. Pero hindi ba't nayayanig din ang puso natin kapag nagsasalita ang Diyos at pinapakinggan natin ang sinasabi niya? Hindi ba't nakikita natin kung sino siya habang nakikinig tayo sa pangangaral ng salita niya?
Yung salita niya ang mahalaga sa pangangaral, hindi yung kwento ng kung ano-ano at kung ano yung salita ng Diyos na bumabago ng buhay. Hindi ba't hindi nasasayang ang mga salita ng Diyos at tuto pa rin ito kung ano ang layunin niya? Sabi ng Isaiah 55 verses 10 to 11, the word of the Lord shall not return void. Hindi mawawala ng kabuluhan. The word of the Lord shall not return void. Anong layunin niya? Simple lang, ang ipakita kung sino siya. Ang magkaroon tayo ng personal encounter with Him. Ang mayanig ang puso natin so that we will tremble at His word. At masabi natin pagkatapos, nakita ko ang Diyos, nakita ko ang Diyos, narinig ko ang Diyos. Lumalim ang pagkakilala ko sa Diyos. At mas namangha ako sa Diyos, mas natikman ko ang kabutihan ng Diyos. Mas sabik na ako ngayon na ipakilala ang Diyos sa ibang tao. Mga ka-HNP, here is your God. Behold your God. Hetong Diyos, tingnan mo, masdan mong mabuti, sabi ng Isaiah 40 verse 9. Ito yung Diyos na sinasamba natin. Ito ang Diyos na nagpapakilala sa atin ngayon. Ito yung Diyos na nagsasabi sa atin, be holy, for I am holy. Ito ang Diyos na lumikha sa atin ayon sa kanyang larawan so that we will rule His creation bilang representative, hindi po substitute ng paghahari niya. Kung minsan pinapalitan kasi natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ito ang Diyos na inaawitan po natin. Ito ang Diyos na naghahari sa buhay natin. Ito ang Diyos na ipagsisigawan din natin sa iba. Ito ang Diyos na dahilan kung bakit good news ang gospel. Kaya yan tinatawag na good news dahil sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung bakit nasasabi din natin sa ibang tao, sa ibang bansa, sa ibang lahi, masdan nyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag nakita mo kung sino ang Diyos, you will be astonished. Mamamangha ka. Araw-araw namamangha ka sa Diyos. Kapag nakita mo naman ang sarili mo kung sino ka talaga in light of who God is, you will be devastated. Wasak, makikita mo talaga. But it is a good kind of devastation. Kaya the next time na makikita mo yung mga lugar, kung saan ka man pumupunta, sana ang higit mong nakikita si Lord. O kung ikaw ay nasa sitwasyon na napakabigat, mahigpit na pangangailangan, malaking problema, karamdaman na hindi nawawala, sana ang makita mo sa sitwasyong yan si Lord, ang Panginoon, ang Diyos, ang 10 katotohanan na narinig mo. Dalhin mo sa araw-araw ng iyong buhay. At lilikha ito talaga ng pagbabago sa iyo dahil ito yung nakita natin ngayon. No? At kay Isaiah, ating aabangan yung result no, ng ganitong astonishing vision of God na na-experience niya. Huwag po kayong bibitaw sa sharing ito. Yan yung ating susunod na pagsasaluhan. Ako po muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga.
mga araw na madilim at puno ng kalungkutan, parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo. Ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig. Pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa bawat pagsubok na dumating, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa dilim. May nagmamahal sa'yo na higit pa sa lahat. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig. Pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Mapagpalang Ama na nasa langit, nagagalak ang puso namin na ikaw ay aming makilala ng personal at maunawaan kung ano ang iyong kalooban, kung sino ka, at makita ka namin at marinig sa bawat araw ng aming buhay. Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, may kontrol sa lahat ng mga nangyayari sa buhay namin, di lamang sa aming mga buhay, kundi maging sa bansang Pilipinas, sa lahat ng bansa. Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya naman di kami kailanman mawawalan ng pag-asa. Sa bawat araw, sa lahat ng sitwasyon, nagtitiwala kami sa iyo, O Diyos, na nagmamahal po sa amin. At sa pamamagitan ni Jesus, kami ngayon ay malayang-malayang nakalalapit sa iyo. Salamat po sa pagkakataong ipanalangin ang kahilingan ng aming mga tagapakinig sa kalagayan ni John Tejada sa matagumpay na operasyon angioplasty at provisyon sa kanyang hospital bills. Lord, ikaw ang Diyos na mapagkakatiwalaan. Si Janie, lakas at pasensya sa kanyang trabaho sa Israel. Sasamahan niyo po siya, Panginoon. Iingatan mo ang kanyang buhay. Kasama na rin ang kalagayan ni Nanay Vicenta at patuloy na pagpapala, maging maayos at normal yung kanyang blood pressure, blood sugar, at ma-overcome anuman po yung takot na nararamdaman at yung kabalisahan.
Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbibigay kapayapaan. Dalangin ko na maranasan niya ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Galing sa iyo. Iyon ang nagbabantay sa aming puso't isipan. Ang dalangin ko ay ipagkaloob niyo ito sa bawat isa sa anumang kalagayan. Dalangin ko si Ate Glenn, ang normal na biopsy test at magandang resulta rin ng kanyang blood chem. Si Kuya Tisoy, ganoon din sa kanyang gout at blood chem. Patuloy na ikaw ang Diyos ang magbibigay ng normal ng kondisyon. Kay Lucas sa kanyang eczema, si Lauren may asthma, si Hazel ay maging normal ang cholesterol. At kay Honey, ang dalangin ko patuloy mo siyang sasamahan sa kanyang PCOS, UTI at maging normal yung cholesterol at uric acid. Si Matthew, yung focal seizure, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kay Nanay Ching sa kanyang eye problem, kay Ate Mabik sa kanyang vertigo, at si Danny may heart problem, si Therese sa kanyang eye problem, at dalangin kung patuloy mo silang kakatagpuin, sasamahan sa kanilang kalagayan. Maging kay Arthur Buendia sa kanyang kidney problem, si Juliet Timogan sa liver problem, at maging normal yung resulta ng endoscopy test. Dalangin ko rin si Mina sa kanyang cancer sa breast, si Gianna, ganun din ang kanyang karamdaman. Sa ngalan ni Jesus, hihipuin niyo ang bawat isa, si Lovelia, Bagayana, pagpalain niyo siya ng lakas at kagalingan. Patuloy namin silang itinataas sa inyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Maging kay Willie Barte, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, ng lakas at katagpuin mo siya sa lahat ng kanyang pangangailangan at makilala kanya, Panginoon, ng personal sa kanyang buhay. Pagpalain mo si Kuya Ador, pagpalain mo, Panginoon, si Merarile, si Paul Daniel, si Mark Joshua sa Espiritu Family. Patuloy ko itinataas si Ate Gloria de la Cruz at kasama kanyang mga anak. Si Ate Feli, Kuya Boy, pagpalain mong patuloy, Ama, ang kanilang buhay. Si Glenda, kagalingan sa kanyang scoliosis and thyroid. Patuloy namin itong inaasahan, Panginoon. Si Ate Elsa sa Senon Family, yung pananakit sa likod at kalusugan at lakas. Patuloy niyo pong ipagkaloob at sa buong pamilya, lalo po silang maging malapit sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, sasambahin ka namin talaga, O Diyos, at sa bawat araw mamamangha kami sa iyo dahil ang biyaya mo, Panginoon, ay aming nararanasan. Kasama na rin si Ate Mayrin Beltran sa kanyang exam sa Bible School. Sasabahan mo siya at pagpapalain. Pinupuri ka namin sa lahat ng pangangailangan ng Zion Christian Fellowship, then Lord, tinataas ko sa iyo kanilang pastor, pagpalain niyo po, Panginoon, sa araw na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba dahil napakabuti mo. Sa lahat ng panahon, wala po kayong katulad. At lahat ng ito, dinudulog namin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kagalakan po talaga sa puso ko, mga kaibigan, ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito lamang sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Salamat po kami sa mga himpila ng FEBC Philippines at kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan nga po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari niyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala pong muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang harding
Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard.